tatanggapin siya, wala kang buhay na walang hanggan. Dalawa lang yun. Hindi sinasabi rito na pag hindi kayo sumapi sa Baptist Church, hindi kayo maliligtas. Ang sumasapi sa iglesia ni Cristo, sa iglesia ng Baptist, kayo maliligtas. Hindi natin pinangangaral yun. Kundi ang sinasabi natin na yung mga ligtas na ay sumasapi sa Baptist Church. Pinaliwanag po natin na ang kanilang pagsapi sa iglesia dito sa Baptist Church ay bunga ng kanilang buhay na walang hanggan. Balikan natin sa 1 John. Sa verse 12, He that hath the Son hath not. Di ba yung sinabi natin? He that hath not the Son hath not. He that hath not the Son of God hath not life. So, makikilala ho natin. Verse 11 po yun. Kaya wala hong mga anak ng Diyos na nag-aalinlangan ng kanilang kaligtasan. Yung nag-aalinlangan, kailangan may panganak na muli sapagkat hindi mo naintindihan. Baka nagpamilyang ka, hindi mo naintindihan. Mabuti na lang yung mga bininyagan yung isang linggo nandito. Sino yung bininyagan yung isang linggo? Ito sure, eh? Ayun. Bininyagan, nandito kayo. Kagaya kayo ng impotent dito. Matapos na pagalingin ng Panginoon, tatagpuan sa templo. Kayo matapos na maligtas, ng pabautismo, tatagpuan kayo dito. God be the glory. Amen? Praise the Lord. Verse 12. 5:12. He that hath the Son hath the life, and he that hath not the Son of God hath not life. Verse 13. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Hiwalay ito sa aral ng karamihan ng ibang iglesia diyan. Nangunguna na po diyan ang iglesia ni Cristo. Na kung wala ka raw sa kalang iglesia, hindi ka raw ililigtas. Mga protestante, ang Bible Baptist hindi ho protestante. Ang mga protestante, pinangangaral nila, pagpamilyan ka, sumabi ka rin sa amin, sumunod ka sa aral. At pagdating ng oras, titimbangin yung kamutihan ginawa mo at yung masamang ginawa mo. Wrong. Pinangangaral nila, natanggapin mo si Kristo. Tinanggap na nila. Paano nila tinanggap? Sa bautismo. Ano pa? Doon sa Santa Cena. Doon sa Last Supper. Ang pinatatanggap tinapay. Pero ang sinasabi, si Kristo daw yun. Kaya paulit-ulit na tinatanggap. Paano? Nilalangaw ang tinapay. Nabubulok ang tinapay. At wala pong katiyakan o kaligtasan itong mga taong ito. Verse 13. Bakit nakasulat ito? Bakit nakasulat ang Biblia? Para malaman mo na ikay ligtas. Kaya ang Biblia hindi ginagamit para makipagdebate. No. You read it, understand it, and believe it. And you will have eternal life. Binasa mo nga. Naambarin ng tindihan mo. Kagaya nito. Binigyan ako ng tubig. Para saan yung tubig? Para sa akin. Na kung inumin ko yun, mawawala yung pananakit ng lalamunan ko, makapagsasalita ako. Naniwala ko. Na pag inumin ko yan, magagamot ako. Pero kung hindi ko inumin yun, walang pakinabang yun sa akin. Tama ba yun? Kaya, sa verse 13, diyan nagpapahiwalay, mga kapatid. Ang Bible Baptist, sa ibang mga nangangaral, na hindi nakakatiyak ng kalang kaligtasan. Dito ang mga miyembro, tiyak nila na sila'y ligtas sapagkat tinanggap na nila sa pananampalataya ang tungkol sa Panginoon. Kaya,
masaya tayo. Masaya tayo naglilingkod. Kahit nahirap ng katawan natin, still you say, thank you Lord! Thank you Lord for saving my soul. Balikan natin sa John chapter 5. Witness. Ilang testigo na ating nakita? Si John the Baptist, yung ama. Pangatlo, search the scriptures, verse 39. Verse 39, search the scriptures. Mayroon bang ibang libro na makapagtuturo sa atin tungkol sa ating buhay na walang hanggan? Wala. Search the scriptures. For in them, you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Witness number 3 for you. Witness number 3. Witness number 4. Paligatan ang pagduda. The Father Himself, yes. Sorry. Number 4 na ang search the scriptures. Pagkatapos yung sinabi, I receive that honor from men, but I know you, that you have not the love of God in you. Ang sakit no? You have not the love of God in you. Alam ng Diyos yung ating puso eh. Meron kaya tayong pag-ibig sa Diyos? Paliwanag ko ba yun? Ikaw lang nakakatiyak niyan eh. Kasi sarili mong damdamin yun. Ikaw ba, ang Diyos ba ay nasa iyo? Hindi mo yung pastor ang magsasabi na, wala ang Diyos sa iyo o ang Diyos ay nasa iyo. Ang sinasabi na ng pastor, purihin ang Diyos. Nakikita ko na ang Panginoon ay nasa iyo. Nakikita natin, by works, ye shall know them. By works, ye shall know them. Kaya, there is the time of self-searching of ourselves before God. Ang sabi mo nun, I know that you have not the love of God in you. Now, you yourself, if you know that the love of God is in you, you just say, praise the Lord. The love of God is in you. Maraming mga sabi. Paano ko mapapatunayan ang pag-ibig ng Diyos sa akin? O paano ko mapatunayan na ang Diyos ay nasa akin? Lahat po ng mga tao na mayroong Diyos sa kanilang puso, may burden sa gawain ng Diyos. May burden. May pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. Sabihin mo na, mahal mo si Kristo, pagkatapos wala ka man lang ginagawa tungkol sa sinasabi ng banal na kasulatan, suspect po yun. Alam po ito, si Napoles, sa batas, suspect pa lang yan. Pero sa tao, no, kondinado na yan. Napag-usapan, mga kaibigan ko abogado, sabi nila, o si Capuna, nag-resign na bilang abogado ni Napoles. Ano kaya, Mark, kung kunin ka ni Napoles? Sabi ko, hindi na to. O kaya na-opera pala kung 10 million. Bakit? Galit ako doon sa corruption. Pagkatapos pagtatanggol ko siya. No? At isa ko, hinatulan na ng bayan yun. Sino man ang tatanggap sa kaso ni Napoles, hindi dahilan sa inakala niyang mayroon pang mga ebidensya haharap siya para kay Napoles, kundi warta lang
ang konsiderasyon ko niya. Kaya dito, yung mga nagsasabi na ako'y anak ng Diyos, ako'y ligtas, pero wala kang nakikita na burden niya sa salita ng Diyos, sa gawain ng Diyos, hindi lang suspect ko yan, condemn na po yun. Yun po yun sa John chapter 5 verse 24. Ilagay mo ulit yan para mamemorya natin. Ano sinasabi? Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, did you hear this word today? He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed back from death unto life. Pansinin po na, he that sent me, he that believeth on him that sent me, Ama. Yung iba naman, he that believeth on me. Bigyan na naman natin yung equality of the power. The power of God the Father, the power of God the Son, and power of the Holy Spirit. At this time, Espiritu Santo po ang tinatawag natin dispensation of the Holy Spirit. Pero they are still working together to coordinate. He that believeth on him that sent me hath everlasting life. Eh, paano yung iba? Kagaya yung mga Muslim. They believe in God. Tama ba? They believe in God. But they don't believe doon sa sent by God. Hindi kulang. Konting analysis, mga kapatid. And this will strengthen you. And this will give you the power to do more for God in His church. Because without understanding this intricate faith being sown into the world today, ibang panghihina po sa atin. Manghihina po tayo. Pakita po niyo yung mga Muslim kung manalangin, nakatuwan pa. Yung iba po, nagkakaroon na ng kanin dito. Tayo wala eh. Hindi nga tayo nagkakalipungan. Pero mga Muslim, pag dinalangin, so serious, so sincere, and yet wrong. Eh tayo, natagpuan natin ang katotohanan. How serious are we when we pray? Alam po niyo yung mga iglesia, pag nanalangin yan, yung mga member ng choir, abay tumutulungan noon. Oh. And they are sincerely wrong. Eh tayo, paano tayo? We are taking for granted the seriousness of our calling upon our Father. Sanggitin mo lamang ang pangalan ng Diyos, manginig ka na. Sapagkat diyan lahat ang kapangyarihan na kailangan mo. Kailangan ko. Kailangan natin lahat. Kaya sa pagpapahayag ng Panginoon, 4 na saksi tungkol sa Kanya, tungkol sa Kanyang Ama, at tungkol sa ating mga patotoo. May patotoo ka ba tungkol kay Kristo? Masasabi mo ba na ako'y niligtas ng Panginoon? Kung masasabi mo na ikaw ay niligtas ng Panginoon, live by it. Hindi alanganin tayo. Patotoo mo na yan eh. At yun ang sinasabi ko pagka kami magkasama-sama mga pastor. Yung mga kapatid, panahon na para maging strong ang ating preaching. At sa kinakailangan maliwanag ang ating mga pangaral. Maraming Baptist churches ngayon, gumaganyan na rin doon sa moral gospel. But as far as this church is concerned, you and I
the so-called moral gospel, but rather the gospel of Jesus Christ. Because it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, for the just shall live by faith. The just shall live by faith. Hindi tayo, by faith pa ba yun? Oy, huwag kayong kumain ng dinuguan, pag kumain kayo, itiwalan kayo. Faith pa ba yun? Ha? Pag nagtrabaho ka, sa Sabado, sa Sabat, pag nagtrabaho ka sa Sabat, you have disobeyed the law of Sabbath. Delikado ka. Nagkasala ka. Faith pa ba yun? No. Law and faith cannot mix together. If it is law, then faith is born. If it is faith, then law is born. Tama po ba tayo? Saan ba yun? Romans 11, what? 11, 6. Yes. And if by grace, then is it no more works? Otherwise, grace is no more grace. But if it be works, then is it no more grace? Otherwise, work is no more what? Kaya yung pong mga tao na they want to be justified by their works, delikado, may utang pa yan. Romans chapter 4. Romans chapter 4. Verse 3. For what saith the Scriptures? Abraham believed God, and it was counted unto him for. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but what? Utang. Death. Alright. Basahin po muna ang verse 1. What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found? For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before what? Eh yung marami tayong masabi na napakabuting tao no, religious yung tao na, etc. Kagaya kay Cornelius, di ba? May binasa na tayo. Si Cornelius was a religious man. Nag-aabuloy, naglilimos. At nananalangin. Wow! Pero kailangan pa niya si Kristo. That's separate the believers from the unbelievers. Christ makes the difference in our lives. To God be the glory. Amen? Praise the Lord. Let's go back to John chapter 5, verse 40. And I want you to understand that. So verse 40, and you will not come to me that you, I'm sorry, and you will not come to me that you might have life. Sa Tagalog ho, talatang 40, at kayo ay hindi lalapit sa akin upang kayo nawa ay magkaroon ng buhay. Ayaw nyo na bakit? Eh, sabi na ba yun, come unto me. Naniban yan? Ang pangyaya ng Panginoon, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, and my yoke is easy, and my burden is light. Lahat ng pangailangan ng tao, go to Jesus Christ. He can supply your need. Hindi lamang pera, hindi lamang bigas, hindi lamang isda. Lahat ng pangailangan mo, karunungan, pangunawa, kalakasan, you need it. Get it from Jesus Christ. He is all for us.
loves you, although He hates sin. He loves the sinner, but loves us, and He gave His own life. Sabi doon sa Romans, chapter 5, verse 10. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Pero pasan sinabi ho? Verse 6. For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Wow. Verse 5. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts, for by the Holy Ghost, which is given unto us. Verse 7. For scarcely for a righteous man will one die, yet for an endure. For a good man some would even dare to die. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Paliwanag po ba yun? Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Tinuruan tayo ng Holy Spirit. Naunawaan natin yung mga talatang ito. Mahalin natin. Mahalin natin. Yung katotohanan tatagpuan ko natin. At huwag niyang pawardi-wardi. Be strong in the Lord, what do you say? Yes, sir. Let's serve the Lord together. Habang mayroon tayong kalakasan, it's not an easy road for us to serve, but rather, God gave us the grace to do what we can do for His glory. God will do. Amen. Some verse, I want you to memorize that. And you will not come to me that you might have life. John 5:40. Ito sa natin. Ito ba ang oras ng pananalangin? Oras ng kahilingan. Sabi ng banal na sulatan, be still and know that I am God. Time to pray. Time to pray. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang dakilang biyaya ng Panginoon at dakilang patnubay ng Espiritu Santo ay sumating lahat sapagkat ang lahat ito ating dinadalangin tinagampanan sa pangalan ng Jesucristo na ating kapaligtas at lahat ay magsasabi. Amen. God bless you po.